Ang pamagat ng ating aralin ngayon ay ordinaryo-ordinaryo 'to. Madalas nating ika nga, madinig ito. Kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. So, ano rin yan, sa lawikain din ng mga Pilipino yan, pero biblical yan mga kapatid. Pag-aralan po natin. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong ang Biblia, New King James Version, liban na kung babanggitin. Ang ating title, mga kapatid, ng lesson natin ngayon ay hinango natin dito sa ating main verse, Galatians 6:7. Actually hanggang 8 yan, pero dito natin kinuha yung ating title na kung ano ang itinanim ay yun ang aanihin. Ito po kasi yun mga kapatid. Ang sabi rito, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lokohin. Sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya ring aanihin o siya rin niyang aanihin. So yan po mga kapatid, di ba? Medyo inayos lang natin ng konti. Ayos naman yan eh. Kaya lang ginawa lang natin, ang title natin doon sa popular na statement na kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. Sapagkat kapag sinabing ihasik, yung pag sinabing ihasik sa Biblia, yan yung pagtatanim. Alam niyo mga kapatid, maging sa siyensya, yung katotohanan na yan ay hindi matututulan eh. Kasi sinusuportahan din ng science yan eh. Yung nakapalob na prinsipyo yan, yan yung tinatawag na sa science na cause and effect. O yung, kung tatagalogin natin, ay sanhi at epekto. Kapag nagtanim ka, kung ano yung tinanim mo, natural, yun ang aasa mo, naaanihin mo. Kapag nagtanim ka ng palay, hindi naman po pwede tutubo ron mangga o ibang pananim. So, yun yung sa cause and effect. Lahat ng mga pangyayari sa buhay natin. Kung ano tayo ngayon, kung bakit ka ganyan ngayon, bakit ganyan ang kalagayan mo ngayon, kasi somehow mga kapatid, epekto yan ng nakaraan mo. Yung mga ginawa mo nung nakaraan. Alam natin yan, yung katotohanan dyan. Yung gagawin naman natin ngayon, mga kapatid, merong epekto yan sa buhay natin pagdating ng araw. Kasi ano yan kung ano nga ang ating itinanim, yun ang ating aanihin. Ngayon, isinulat ni Pablo ito, hindi para mag-aral tayo ng siyensya, kundi isinulat niya yan dahil sa spiritual na kadahilanan. Kapag tayo ay nagasik o nagtanim ng mabuti ang ating aanihin. Kapag nagasik naman tayo na masama rin ang magiging epekto nun. Yun, masama rin ang ating aanihin. Kaya nga, kung ano ang itinanim, yun ang ating aanihin. Ngayon mga kapatid, bago tayo pumalaot o umusad sa ating aralin, ay meron lang tayong nais linawin tungkol sa bagay na ito na kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. Gusto ko lang linawin mga kapatid, yung tinatawag na karma. Siguro nadidinig nyo yung salitang karma at baka kayo gumagamit din ng salitang karma. Kasi kung minsan yung ibang mga Kristiyano ay talagang ginagamit yan. Saan ba madalas ginagamit ng mga tao yan? Yung salitang karma. Halimbawa, kapag ang isang tao ay naging biktima ng panlilinlang o kaya naloko siya, nadaya siya, nagtagumpay ang bandaraya ng kanyang kapwa laban sa kanya. Hindi naman siya makaganti. Nalusutan na siya Minsan nadidinig natin sasabihin ng ibang mga tao, kakarmahin ka din. Kakarmahin ka din, di ba? Nadidinig niyo yun? Karma, no? Na ibig sabihin ng nagsasalita, kakarmahin ka rin, ibig sabihin meron ding mangyayaring masama sa iyo dahil masama ang ginawa mo sa akin. Totoo yun, mga kapatid. Meron talaga, sapagkat kung ano itinanim, yun ang aanin. Pero hindi karma ang ating paksa. Sinisingit ko lang tong karma kasi madalas nating gamitin yan. Alam nyo ba ang salitang karma ay hindi naman talaga salitang Pilipino yan? Na ang salitang karma, salitang Indiano. Yung salitang karma actually, mula yan sa wikang Sanskrit, kung tawagin. Ano ba yung Sanskrit? Ang Sanskrit mga kapatid ay yung sinauna, ancient, na wika ng India. Ang konsepto ng karma mga kapatid ay bahagi ng pangunahing aral sa Hinduismo, Budismo, at Jainismo, mga reliyon yan sa India ng mahabang panahon.
Sa mga kapatid, yung karma, nagmula yan sa paniniwalang pagano. Kaya nga, ito'y salungat sa Biblia. Kasi yung kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. Kaprasong bahagi lang yan ng karma. Kung uungkatin natin mga kapatid, kung lalaliman natin ang pag-aaral tungkol sa salitang karma, ay hindi ninyo magugustuhan ang doktrina niyan, ang doktrina tungkol dyan. Totoo na sa karma, kung ano ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. Pero alam nyo mga kapatid, kaya natin nasabing hindi biblical yung karma. Kapraso lang naman ang ginagamit natin, no? Pero yung karma kasi mga kapatid ay aral yan ng Budismo, aral yan ng Hinduismo, no? Bagamat merong aral diyan tungkol sa kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. Alam niyo mga kapatid, yung karma, eto yan eh. Hindi karma yung nasa Biblia. Yung karma mga kapatid, kung magiging mapanuri tayo at ay makikita natin na hindi pala natin dapat gamitin yung salitang karma bilang mga Kristiyano. Yung hindi karma ang tinutukoy rito sa Galatia 6:7 dahil maliit na bahagi lamang ito ng doktrinang karma. At baka mamaya kagagamit natin ang salitang yan ay unti-unti tayong madaya ng aral ng Hinduismo. Alam naman natin pag Hinduismo, paganismo yan mga kapatid, maraming mga sinasamba na kung ano-ano dyan. Ano ba yung karma mga kapatid? Ang karma nga mga kapatid ay doktrina na mula sa Hinduismo. Ganito kasi mga kapatid, ang karma, kaya natin sinabing hindi biblical yan at hindi tayo dapat ma-involve dyan sa paggamit niyan. Sapagkat yung karma, maliit na bahagi lang yan, nakapaloob yan dun sa tinatawag nilang doktrina ng reincarnation. Alam niyo yung reincarnation? Yung reincarnation yung tayo ngayon, no, nabubuhay tayo sa kasalukuyan, nung unang panahon, ayon sa doktrina ng reincarnation, tayo ay meron ng buhay noon. Dito rin sa daigdig na to, maaaring ako halimbawa nakatira sa China noong araw o nakatira sa India noong araw. Dahil sa pinagagawa ko doon, isinilang ngayon ako dito sa Pilipinas at ganito ang katayuan ko. Ibig sabihin, ganun ang reincarnation Yung cycle yan, paikot-ikot yan. Walang katapusang pagsilang ng tao. Pag namatay tayo, halimbawa, namatay tayo ngayon, mga kapatid, ayon sa reincarnation, ay isisilang ulit tayo. Dito rin sa mundong ito. Kung ako ay naging mabuti halimbawa ngayon, siguro kapag isinilang muli ako, pagkamatay ko, sisilang ulit ako, maaaring isilang ako sa ibang bansa o maaaring dito rin sa Pilipinas o sa manlupalop ng daigdig na to. Pag isinilang muli ako, dahil maganda ang pamumuhay ko ngayon, magiging maganda ang buhay ko sa susunod na pagsilang ko. Ibig sabihin, walang katapusang cycle yan. Paunlad ng paunlad o kaya pasama na masama. Kung masama naman ang pinagagawa ko ngayon, pag namatay ako, pag silang ko ulit, ay magiging masama ang buhay ko. Masama ang kalagayan ko. Nakita nyo, ganun ang karma. May kaugnayan sa reincarnation. O paano mo gagamitin yan? Na aral Kristiyano ba yan? Hindi po aral Kristiyano yan. Sapagkat sa Kristiyano, pag namatay tayo, walang karma-karma. Pag namatay tayo, mga kapatid, hindi tayo muling isisilang sa susunod na buhay na dito rin sa lupang ito. Kundi kapag tayo namatay, hatulan na tayo ng Diyos. Sabi nga rito sa Hebreo 9:27, at yamang itinakda sa mga tao mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. O sa sandaling malagatan tayo ng hininga, huhukuman na tayo ng Diyos. So walang karma, no mga kapatid? Ito pinag-uusapan natin kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. Kalimutan nyo yung salitang karma, sapagkat wala tayong kaugnayan dyan. So, balikan natin yung ating main verse sa Galatia 6:7. So, sa ating pang-araw-araw na buhay, mga kapatid, tayo ay nag-aasik o nagtatanim ng iba't ibang uri ng binhi. Yung pag-aasik at pagtatanim dito, mga kapatid, yan yung mga ginagawa natin sa buhay natin. Mga sinasalita natin, mga ginagawa natin, mga pag-uugali natin, kasama na yung mga pag-iisip natin. No? Ang bawat isa sa atin mga kapatid, may kapangyarihan pumili. May choice tayo kung ano ang itatanim natin.
Magtatanim ba tayo na mabuti? Magtatanim ba tayo na masama? Gagawa ba tayo na mabuti? Magsasalita ba tayo mabuti, masama, etc. Di ba? Ang ipinapakita lang dito, mga kapatid, ito yung isang babala. Dahil sabi nga ni Apostol Pablo, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin. Hindi natin maaaring lokohin. Sapagkat ang anumang iasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Yung salitang lokohin dito, mga kapatid, sa English, mock. Sa pagkakasulat niya sa wikang Grego, maaaring kahulugan yan ay ganyan nga, lokohin. Pero idadagdag pa natin yung ibang gamit niya sa wikang Grego na ginagamit din yan yung salitang lokohin, kaya mock ang pagkaka-translate dyan, dahil parang iniinsulto ang Diyos, binibiro ang Diyos. Sa ibang sali ng Biblia, ang pagkakasulat niyan, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro. Ibig sabihin, walang biruan sa Diyos. So, isang seryosong bagay ito. Hindi maaaring lokohin ng Diyos, hindi maluloko o madadaya ng Diyos ang tao, hindi makakalusot ang tao sa Diyos. At ibibigay ng Diyos sa tao ang karapat-dapat na resulta ng ating mga ginawa sa buhay nito. May kapalit, mga kapatid, lahat ng pinagagawa natin. Pero hindi totally karma to na may kaugnayan sa reincarnation. Sapagkat tayo, mga kapatid, meron namang pag-asa. Okay, tayo naging makasalanan, pero meron tayong pag-asa. Patatawarin tayo ng Diyos dahil sa ating Panginoon Kristo. Pero kahit tayo pinapatawad ng Diyos, mga kapatid, ano man ang ginagawa natin dito sa mundong ito, ay merong katapat na kabayaran. Halimbawa, nakagawa ka ng krimen, nagnakaw ka, halimbawa, o pag nahuli ka, ikukulong ka. O anumang krimen na ang parusa ay pagkakakulong. Ngayon, mapapatawad ka ba ng Diyos sa ginawa mong pagkakasalat dahil nakapagnakaw ka kung anumang krimen? Mapapatawad ka. Kung taos-puso ka magsisisi sa kasalanan mo at sasampalataya sa ating Panginoon Kristo at hindi mo na muling gagawin yon at magbabagong buhay ka at patuloy na makikinig ng kanyang mga salita. Ibig sabihin talagang totally magbabagong buhay ka, magiging mananampalataya ka. So patatawari ka pero makukulong ka pa rin. Doon ka sa bilangguan, may katapat kasi. Nagnakaw ka, gumawa ka ng krimen, parurusahan ka, doon ka sa bilangguan. Pero patatawarin ka ng Diyos tungkol sa mga kasalanan mo kung magsisisi kang tunay at mananampalataya sa Panginoon. So ito in general to, mga kapatid, na pwede nating apply. Pero mga kapatid, pag umabot tayo sa matinding sitwasyon at talagang niluloko na natin ang Diyos at dinadaya natin ang Diyos, yan ang babala sa atin. Ang Diyos ay hindi maaaring lokohin. Hindi tayo makalulusot sa Diyos. Ibibigay ng Diyos ang karapat-dapat na resulta ng ating mga pinagagawa sa buhay nito. Alam mo, sabi nga sa Hebreo tungkol dyan sa huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin. Sa pagkakasulat naman dito sa Hebreo, makikita natin na hindi tayo nga makakalusot sa Diyos eh. Dahil sabi, at walang nilalang na nakukubli sa harapan niya. Sa harapan ng Diyos. Wala raw nilalang na nakukubli. Kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Pagsusulitan natin ng Diyos eh. Pagdating na araw ng paghuhukom eh. Sa sandaling mamatay lang tayo, pagsusulitan na natin yan eh. Hindi tayo makakukubli sa harap niya. Lahat ng mga bagay, hubad. Ano man ang itakip natin sa katawan natin, saan man tayo magtago, kitang-kita tayo ng Panginoon Diyos. Kahit hindi tayo nakikita ng kapwa natin. Ito pa, tingnan nyo yung line up dito. Alam nyo, magandang bagay yan eh. Yung alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa buhay natin, pati yung nilalaman ng puso natin, ano man ang ginagawa natin, saan man tayo naroon, magandang bagay yan. Kung tayo ay ika nga namumuhay na maayos, ayon sa kalooban ng Diyos. Pero masamang bagay yan para doon sa mga gumagawa ng pagkakasala. Itong babasahin nating sunod-sunod na talata sa awit ay nagpapakita ng negative at positive na bagay kapag dahil sa ganyang kapangyarihan ng Diyos na nanalaman niya ang lahat ng mga bagay. Meron magandang epekto, meron ding masamang epekto para sa iyo dahil
Hindi ka makalulusot. Yun yung masamang epekto sabi ko. Hindi ka makalulusot sa Diyos. Wala ka pwedeng katwiran sa Diyos. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng mga pinagagawa mo sa buhay mo. Kaya nga huwag kayo padaya. At Diyos ay hindi maaaring lokohin. Tingnan niyo yung lineup dito sa awit. Sunod-sunod na talata ito mga kapatid. Ang sabi rito, saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa harapan mo? Ibig sabihin, hindi ka makatatakas sa espiritu ng Diyos. Wala kang pupuntahan. Kung ako'y umakyat sa langit, ikaw ay naroon. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, ikaw ay naroon. Yung Sheol, libingan. Ipinapakita dyan yung mataas na lugar at mababang lugar. Langit, mataas na lugar. Sheol, pinakamababang lugar. Kahit magtago ka sa Sheol, nandun ang Diyos. Kahit ikaw ay umakyat sa langit, naroon ang Diyos. Kaya hindi ka makakatakas eh. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, ako'y tumira. Lumipad ka man. Parang kanya yan eh. Lumipad ka man hanggang doon sa dulo ng dagat, doon ka man tumira. Doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at hahawakan ako ng iyong kanang kamay. Pinapakita rito yung positive side. Di ba? Na papatnubaya ka ng Diyos kahit saan ka lumipad, kahit saan ka mapunta. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kasi nandun ang Diyos eh. So yan yung positive. Ang negative dyan, mga kapatid, eh yung hatulang ka ng Diyos kahit saan ka nandun. Sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Tapos sa 11 pa sabi, kung aking sabihin, takpan nawa ako ng dilim at maging gabi ang liwanag na nakapalibot sa akin. Ito yung nasa negative side siya eh. Yung kanina positive eh, di ba? Ito yung nasa negative eh. Kung sasabihin niya, takpan ako na, bakit niya sasabihin, tatakpan siya ng dilim at ang gabi, at maging ang gabi, ang liwanag na nakapalibot sa akin. Maging gabi yung liwanag. Ibig sabihin, takpan man siya ng kadiliman. Bakit? Nagtatago siya dun eh. O kahit ganun ang kalagayan mo, kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa iyo. At ang gabi ay kasing liwanag ng araw. Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkatulad sa iyo. Walang difference sa Diyos. Nakasindi man ang ilaw, nakamatay ang ilaw, pare-pare lang yan, maliwanag sa Diyos yan. So, nakita niyo mga kapatid, kaya sabi rito, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaring lokohin. Ngayon, sinulat ni Pablo to dito sa konteksto na sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya ring niyang aanihin. So, ang Diyos ay makatarungan. Ang Diyos ay puno ng pag-ibig, oo. Pero ang Diyos ay makatarungan din at tapat siya. Hindi natin siya maaring lokohin o dayain. Ano man ang ating ginagawa, ito'y may kalakip na epekto o bunga. Sapagkat kung ano nga itinanim, yun ang aanihin. Kung magtatanim tayo ng kabutihan, makakaani tayo ng kabutihan. Ngunit kung magtatanim tayo ng kasamaan, kasiraan ang ating aanihin. Yung sumunod na verse dyan, actually kasama to sa main verse natin, yung sumunod na verse mga kapatid, pinapaliwanag further ang ibig sabihin ni Pablo dyan. Sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman, ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan. Subalit ang naghahasik sa espiritu, mula sa espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. So dito tinutukoy ni Pablo yung dalawang uri ng pagtatanim o paghahasik. Ang pagtatanim ng sariling laman. So spiritual na itong pinag-uusapan natin mga kapatid. Hindi yung cause and effect na ordinary rin. Ordinary lang. Yung scientific principle ng cause and effect, totoo din yan sa spiritual na bagay. Sa pag pinag-uusapan natin ang pananampalataya, meron ding cause and effect yan. So katulad dito mga kapatid, meron sinasabi si Pablo yung paghahasik sa sariling laman at meron din siya sinasabi na pagtatanim o paghahasik sa espiritu. Ang laman mga kapatid dito ay kumakatawan sa mga makasalanan at makasariling hangarin. Yun yung laman dito mga kapatid. Hindi yung literal na laman lang na physical, kundi tumutukoy yan o kumakatawan yan sa mga kasalanan at makasariling hangarin ng tao. Samantalang ang espiritu mga kapatid ay kumakatawan yan sa mga bagay na makadiyos, sa mga bagay na makakay Kristo. So yun po, pag-aralan po natin to.
sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa kanyang laman o mula sa laman mag-aani ng kasiraan. Yung sariling laman aanihin ay kasiraan. Kasiraan, ano ba yung kasiraan? Sa English, corruption, di ba? Sa pagkakasulat niyan sa wikang Grego, yung salitang kasiraan, meron niyang kahulugan ng pagkabulok. Kasiraan, pagkabulok, parang naagnas. Katiwalian, pwede rin. O pagkapahamak. So, kapag tayo nagtanim sa sariling laman, ang pupuntahan natin, mga kapatid, ay pagkapahamak o kabulukan, kasiraan. Kung tayo ay patuloy na magtatanim ng kasalanan, kung mabubuhay tayo sa kasalanan, yung mga bagay na, o kaya nakafocus lamang tayo sa mga pansamantalang bagay at sa pagiging makasarili, tayo ay aani ng kasiraan. Ano man ang ipinupundar natin dito sa daigdig na to, mauuwi lahat yan sa kabulukan, lalo na tayong mapapahamak kapag yung talagang kasalanan ang itinatanim natin, ang ginagawa natin. Mapapahamak tayo. Pagkabulok at pagkawasak ang ating aaniin. Yung kasiraan na to maaaring magpakita sa anyo ng ano-ano mga kasiraan. Spiritual, emosyonal, pwede rin physical. Dito pa lang sa buhay nito, maaaring maranasan natin yan. At kung makalulusot naman tayo sa buhay nito, hindi tayo makalulusot sa araw ng paghukom. Minsan nakala natin hindi umani ng karapat-dapat ng isang masamang tao hanggang sa mamatay siya. Kung nalusutan man yan ng batas, nalusutan man yan ng na maparusahan dito sa ibabaw ng lupa, parurusahan naman yan sa araw ng paghukom. So, maaring yung kasiraan dito, mga kapatid, maranasan natin sa buhay nito at humantong yan. Yung mabigat niyan, yung umabot pa yan kung hindi tayo magbabago, aabot yan hanggang sa pagkatapos ng buhay na ito. Ano yung pagkatapos ng buhay na ito? Paghuhukom. Hindi yung katulad dun sa reincarnation na walang ganon. Kundi paghuhukom, huhukuman tayo ng Diyos. Ibibigay sa atin kung ano yung karapat-dapat sa atin. Tingnan ninyo mga kapatid. Maaring mapunta yan hanggang sa paghukom. Kasi yung kasunod, yung kabaligtaran, nabanggit yung walang hanggang buhay. Subalit ang nag-aasik sa Espiritu mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan Kaya yung kasiraan dito, mga kapatid, yung kabaligtaran ng buhay na walang hanggan. Di ba? Kaya nga dito, buhay na walang hanggan. Kung tayo ay magtatanim o naghahasik sa Espiritu, tayo ay aani ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, maaaring nagsisimula yan dito sa lupa. Okay, may hangganan ng buhay natin dito, pero dito nagsisimula ang ating relasyon sa Diyos. Dito pala sa lupa ay makakaranas na tayo ng kapayapaan. Makakaranas tayo ng kagalakan, kasiyahan na nagmumula sa Diyos. Bakit? Kasi nag-aasik tayo sa Espiritu. So, maaaring sa pisikal at material ay hindi ka mayaman. Subalit kung ikaw ay nag-aasik sa Espiritu, ang iyong magiging espiritual na kalagayan, ang iyong magiging relasyon sa Diyos ay puno ng kapayapaan, kagalakan, at kasiyahan. Sapagkat hindi naman batay yung sa mga material na bagay, di ba? Yung kasiyahan, kagalakan, at kapayapaan. Kapag tayo mayroong magandang relasyon sa Diyos, wala pa tayo doon sa buhay na walang hanggan, dito pa lang, mga kapatid, ay mararanasan natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Yun ay kung tayo nagtatanim sa Espiritu. Ibig sabihin, paano ba yung pagtatanim sa Espiritu? Di yung kabaligtaran nung nagtatanim sa sariling laman. Kabaligtaran ng kasalanan. O mamaya ipapaliwanag pa ng kaunti yan. Kung pagtutuunan lamang natin ng pansin, mga kapatid, ng halaga sa ating buhay, ay yung tungkol lamang sa pagpapasigla ng ating mga pisikal at material na buhay na ito. At ang ating mga isipan ay palagi na lamang ang naghahari tungkol sa atin ay tungkol sa buhay na ito. Ibig sabihin, isipin natin, ano ba yung naghahari sa puso natin, sa buhay natin? Tungkol lamang ba sa mga pisikal na pangangailangan natin?
Hindi ba natin inaatupag ang mga spiritual na pangangailangan natin? Hindi ba natin iniisip na pagkatapos ng buhay nito, haharap tayo sa Diyos? Huhukuman tayo ng Diyos? Kung gano'n ang paniniwala natin, dito pala magtatanim na tayo ng mga bagay na espiritual para umani tayo ng buhay na walang hanggan. Ayusin natin ang buhay natin. Lumayo tayo sa mga laman, sa mga kasalanan, at pumunta tayo, asikasuhin natin ng ikatitibay ng ating espiritual na pamumuhay. Kaya dahil dyan mga kapatid, tingnan natin, pag-aralan natin, yung ayon sa laman at yung ayon sa espiritu. Versus. Comparison nito mga kapatid. According to the flesh versus according to the spirit. Kasi kanina nakita natin na kinakailangan maghasik tayo sa espiritu. Yung nag-aasik sa espiritu, yung nabubuhay ayon sa espiritu. At yung nag-aasik sa laman, nabubuhay ayon sa laman. Kaya magandang pag-aralan natin ito, mga kapatid, para lumawak, maging matibay ang ating pangunawa tungkol dito. Para tayo kasi ang mamimili. Ano ba ang pipiliin natin dito? Di ba ba? Natural gusto natin doon sa ayon sa espiritu. Kasi yun, maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Pero kung ang focus ng buhay natin ay puro panlupa na lamang at nabababad pa tayo sa pagkakasala, talagang kabulukan ang pupuntahan natin. Kaya pag-aralan po natin, ayon sa laman versus ayon sa espiritu. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, pamumuhay ang tinutukoy nito. Dalawang uri ng pamumuhay. Pamumuhay ayon sa laman, pamumuhay ayon sa espiritu. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Tungkol sa lifestyle to mga kapatid. Pag sinabing sapagkat ang mga ayon sa laman ay natutuon o nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Kasi kung babasahin natin sa English, for those who live according to the flesh, o di pamumuhay. Kung tayo namumuhay daw sa mga namumuhay ng ayon sa laman, saan nakafocus ang kanilang mga isipan? Hindi sa laman din, di ba? Ito yung mga tao na ang prioridad ng kanilang buhay ay pawang sa sanlibutan lamang. At lalo na mga tao na namumuhay sa makamundo at makasanlibutan pamumuhay. Baliwala sa kanila yung kasalanan, hindi nagigilty, kinatutuwa pa. At okay lang, bahala ka sa buhay mo. Parang ganun lang. Basta hindi ka gumagawa ng krimen, paano ka namumuhay ka sa pagkakasala? Yung iba pa nga, krimen pa ginagawa Okay lang sa kanila Naipagmamalaki pa nila. Halimbawa, yung mga hold-upper, mga snatcher, pinagmamalaki pa nila na may mga pera sila, na nakabili sila ng motorsiklo, nakabili sila ng kotse. Galing sa pang-hold up. Di ba? Yung salitang laman dito, mga kapatid, masama talaga yan. Yung flesh, yung sinasabi dyan, nakatuon. Ano sabi rito? Ang mga ayon sa laman, yung live according to the flesh, mga kasalanan yan, mga kapatid. Kung titingnan natin sa Revised Tagalog Popular Version, yung magaang na Tagalog, yan din talatang yan. Lipat tayo. Revised Tagalog Popular Version, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. So, titingnan nyo yan Titingnan nyo mga kapatid, maring isipin ninyo na kayo hindi gumagawa ng pangangalunya, hindi kayo nakikiapid o ano pa mang nakalistang kasalanan. Pero tingnan ninyo, mga bagay na ukol sa laman, nandun ang focus ng isipan ng mga taong yan. Yung mga namumuhay ayon sa hilig ng laman, walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Puro panlupa lamang at puro tungkol lang sa kasalanan. Yan yung sinasabi rito kanina mga kapatid sa Galatia 6:8 na sapagkat ang nag-aasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan. Yan. Yung mga namumuhay ayon sa hiling ng laman. At sa sumunod na parirala, yung kabaligtaran. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ito naman yung kabaligtaran ng mga namumuhay sa hiling ng laman. Ito yung namumuhay naman sa Espiritu. Binibigyan ng halaga nila yung mga bagay na espiritual. Kaya tingnan nyo ang sarili ninyo. Ano ba mas mahalaga sa inyo? Espiritual o yung laman?
Pag sinabing laman, hindi lamang mga kasalanan, pero more on mga kasalanan yan, pero yung focus natin, baka naman puro panlupa lang ang focus natin. Pinababayaan natin ang ating pananampalataya. Ayaw natin alagaan ang ating pananampalataya. Baka mauwi tayo dyan. Di po ba? Kapag ikaw ay malamig sa pananampalataya, po pwedeng unti-unti mahila ka dyan sa hilig ng laman. Sabi pa rito, sumunod na talata, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, mapanganib, di ba? Kabulukan, kamatayan. So yung mga pag-iisip na mga nakatuon sa laman, mga makasariling, pagnanasa, at mga makamundong bagay. Kamatayan ang pupuntahan yan. So balit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Ano pipiliin natin? Siyempre, doon tayo sa kaisipan ng Espiritu, buhay at kapayapaan. Tuloy natin, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. O yung kahit ang tao, mga kapatid, bira naman natin ang tao na talagang literal na napupuot sa Diyos. Pero pinalalabas dito, mga kapatid, kapag ikaw ay namumuhay ng ayon sa laman, kahit hindi mo idinideclare na nakikipag-away ka sa Diyos, napupuot ka sa Diyos niyan. Napupuot ka sa Diyos. Kahit hindi ka naman actually napupuot. Iniisip mo, hindi man ako napupuot. Alam niyo yun? Pero sabi rito, ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Kaya pala napupuot sa Diyos, hindi ka kasi nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. Tandaan nyo, kahit hindi nyo nararamdaman ng pagkapuot. Bihira naman talaga yung ganun, maski naman yung namumuhay sa pagkakasala. Hindi nila sasabihin na galit sila sa Diyos. Hindi nila sasabihin yun. Pero yung kanilang pamumuhay ay pagkapuot sa Diyos yun. Sapagkat hindi siya napapasakop sa kautusan ng Diyos. At hindi nga maaari. Imposible kasi na yun sa laman ay mapasakop sa kagustuhan ng Diyos. At ang sabi pa rito, at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. O never na makapagbibigay lugod sa Diyos kapag tayo nabubuhay sa laman. Kahit tayo gumagawa ng sabihin na nating charitable na mga gawa, tumutulong tayo, pero kung ikaw naman nabubuhay sa pagkakasala, ay hindi ka makapagbibigay lugod sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung babasahin natin yung sa hilig ng laman, yung hilig ng laman sa ibang translation sa Tagalog, yan yung mga gawa ng laman. Sabi ni Pablo, kapag tayo namumuhay sa ganun, hindi tayo magmamana ng kaharian ng Diyos. Dito, di ba sa Galatia? Pero maganda tong ulit-ulitin natin yung mga gawa ng laman o mga hiling ng laman. Dahil si Pablo nga, paulit-ulit din to. Paulit-ulit si Pablo sa pagkakasulat nito sa pagpapaalala sa mga taga-Galatia. Ang sabi dito sa Galatia 5:19, hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Ano daw yung mga gawa ng laman? Pangangalo niya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan. Alam natin yung pangangalo niya, di ba? Pagtataksilya sa asawa. O kaya pagkakaroon ng relasyong sexual sa ibang tao maliban sa sarili niyang asawa. Karimari-marim na pamumuhay. Isang paraan ng pamumuhay yan na hindi karapat-dapat at talaga nakakahiya, lalo na sa usapin ng moralidad. Kahalayan, kawalan ng kontrol sa sarili yan, lalo na sa mga gawain o pagnanasa na labag sa pamantayang moral. Kaya yan mga kapatid, yung una na nabanggit dyan, pangangalo niya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan. Pag tinignan nyo sa English, adultery, fornication, uncleanness, lewdness. Puro sexual sin yan, mga kapatid. Pag pinag-aralan natin malalim yan. Minsan natalakay natin dito yan. At madalas natin natatalakay yan dahil kailangan ipinapaalala yan, mga kapatid. Dahil tayo nasa gitna ng sanlibutan at maaari mahahawa tayo sa paggawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat. Sapagkat yung mga kasalanan yan ay nagbibigay ng kaaliwan sa laman. Maaaliw ka kung laman lang ang pinag-uusapan. Makikiliti ang laman mo. At hindi lamang yan, kung tutuloy natin ang basa natin dito, pagsamba sa Diyos-Diyusan, alam na natin yan, mga kapatid. Pagsamba sa mga hindi tunay na Diyos. Lumuluhod ka sa hindi tunay na Diyos. Sabi nila, hindi naman namin sinasambayan, niluluhuran lang. Pagsamba yun. Matitigas ang ulo No?
pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugo, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi. Pangkukulam, di ba? Paggamit ng kapangyarihan, supernatural yan. Kasama na yung supernatural na magic. Yung supernatural, hindi magic na pabili siya lang ng kamay. Pagkapuot, ano sabi pagkapuot? Yan yung malalim na galit o puot laban sa kapwa. At hiniwala yung pagkagalit, sabi rito. Pagkapuot, pagkagalit. Pagkagalit yan, mga kapatid, yung matinding emosyon ng galit. Matinding emosyon ng galit o galit na hindi makontrol. Paninibugho, pagsiselos yan o inggit sa ibang mga tao. Kasakiman, labis na pagnanais na makamtan ng hindi naman niya pag-aari o wala naman siyang karapatan doon. Pagkakabahabahagi, yan yung pagkakahati-hati ng grupo o komunidad dahil sa alitan at pagkakaiba. Pagkakampi-kampi, yan yung pagtutulungan. Pagtutulungan yan o pakikipag-alyansa sa isang grupo. Laban. Tutulungan kayo kasi laban sa iba. Yan yung kampi-kampi. Pagkainggit. Alam natin pagkainggit, pagkakaroon ng masinding pagnanasa na makuha ang pag-aari o katangian ng iba. Paglalasing, labis na pag-inom ng alak yan. Walang taros na pagsasaya. Walang taros na pagsasaya, marami yan, mga kapatid, sa mga barangay sa Pilipinas. Pagdiriwang yan o pagdaraos ng kasiyahan na walang kontrol, madalas na nauwi sa kaguluhan at kasalanan. Yung mga nagkakaraoke ng 10 oras ng gabi, ingay-ingay, nag-inuman, halakhakan, lasingan. Yan, di ba? Walang taros na pagsasaya. At iba pang katulad nito, sabi niya, iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad ng una. Sabi ko sa inyo na paulit-ulit si Pablo rito. Nagbabala na siya ng una, nagbabala siya ulit ngayon, tulad ng una. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. So yung mga kapatid, mga gawa ng laman, mga hilig ng laman yan. So yan yung mga naghahasik mga kapatid para sa kanilang sariling laman. Pag ginagawa natin yung mga bagay na masasamang yan, nagtatanim tayo nagtatanim tayo sa ating sariling laman at aani tayo ng kasiraan. At yung isa naman, yung continuation yan, subalit na nag-aasik sa Espiritu, mula sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ito naman yung pagtatanim na mabuti, mga kapatid. Pagtatanim ito sa Espiritu. So, basahin natin sa Galatia 5:21 tayo natapos, mga kapatid. Noong pinag-usapan natin yung mga gawa ng laman o mga hilig ng laman. Yung continuation nun, pinaliwanag naman ni Pablo, yung kabaligtaran. Subalit, sabi rito, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandaan loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Ito naman yung mga naghahasik sa Espiritu. Ito yung mga merong bunga ng Espiritu. At kung mapapansin ninyo mga kapatid, mabilis yung pagkakabasa ko, babalikan naman kasi natin. Alam nyo, ang sabi dyan, bunga ng Espiritu. Singular, pero siyam ang nabanggit. Bunga. Ibig sabihin, hindi, marami nga ang binanggit, pero singular lang. Fruit. Pansinin niyo, di ba? Bakit fruit of the Spirit? But the fruit, ba't hindi sinabi, but the fruits of the Spirit are love, is love. Pinakikita dyan, mga kapatid, dapat lahat yan meron tayo. Hindi pa pwedeng mabungi yan. Hindi pa pwedeng 3 lang dyan, 2 lang dyan. Kundi lahat ng siyam na yan, bunga ng Espiritu yan. Kaya nga singular eh. Ano ba yan? Nabasa na natin. Isa-isa lang natin dito para maging malinaw sa atin. Yung una nabasa natin, pag-ibig. Ano yung pag-ibig? Agape yan. Isang walang pag-iimbot at dalisay na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Kagalakan.
Dapat tayong lahat meron ito. Hindi pwedeng pag-ibig lang. Wala ka namang kagalakan. Kagalakan, isang matatag na kasiyahan at kaligayahan ay hindi natitinag ng mga pagsubok sa buhay. May galak tayo, ano man ang sitwasyon sa buhay natin. Malalim yan, di ba? Kapayapaan, panloob na kapayapaan at katiwasayan ng kalooban na nagmumula sa pananampalataya sa Diyos. Resulta ng ating pananampalataya yan. Meron tayong kapayapaan. Yan, tandaan nyo, bunga ng Espiritu yan. Yan yung naghahasik sa Espiritu. Dapat taglay-taglay natin lahat yan. Kaya nga, bunga, singular eh. Lahat yan. Kasi pag yung bunga, tinanggalan mo, ang pangit na ng bunga, di ba? Dapat kompleto yan. Ano pa yung pang-apat, mga kapatid? Yung pang-apat, ang sabi rito, siyam yan eh. Pagtsatsaga. Di ba? Yung kakayang magtiis at magpatuloy sa kabila ng mga hamon at pagsubok at iba't ibang mga balakid sa buhay nito. Kaganda ang loob. Yung pagiging mabait, maawain at mapagbigay sa iba. Di ba ba? At yung kabutihan, yung pagiging matuwid at paggawa ng tama sa anumang pagkakataon. Tatlo na lang. Importante, mga kapatid, kaya iniisa-isa natin. So, ano ba sabi rito? Katapatan. Yung pagiging tapat at totoo sa Diyos at sa mga tao. Palagi meron sa tao, di ba? Gaya ng pag-ibig. Kasi ang aplikasyon naman yan sa tao din, sa kapwa natin. Kaamuhan, yung pagkakaroon ng mapagkumbabang puso, pagiging mahinahon at hindi palaban. Hindi ka angel lang angel yan. Pagpipigil sa sarili, self-control to. Ang kakayahang kontrolin ng sarili, lalo na mga damdamin, galit at pita ng laman. At ang sabi diyan, laban sa mga ito ay walang kautusan. Ibig sabihin, hindi tayo nasasakop ng kautusan o kapag ginagawa natin ang bagay na yan, wala tayong nilalabag na utos ng Diyos. So yung mga kapatid, yan yung ayon sa laman versus ayon sa Espiritu. At yan mga kapatid ang ating aralin. Kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. Mamili tayo. Magtatanim ba tayo ng ayon sa laman? Magtatanim ba tayo ng ayon sa Espiritu? Natural gusto natin sa Espiritu. Kaya papagtibahin natin ang ating pananampalataya, mga kapatid. Kaya, kamusta kayo mga kapatid? Ano ba ang higit nating binibigyan ng halaga sa buhay natin? Ang ating pisikal na buhay o ang ating spiritual na buhay? Pareho naman mahalaga yan eh. Actually, pareho mahalaga yan. Yung physical na buhay natin at yung spiritual na buhay natin. Pareho mahalaga yan. Hindi naman po pwede na nakafocus ka sa spiritual na aspeto ng buhay mo tapos irresponsible ka naman sa mga physical na aspeto ng buhay. Kailangan mabalansin natin yan, mga kapatid. Kailangan palagi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Sa ating pagtatapos, pabayaan natin ang salita ng Diyos ay patuloy na maggabay sa atin at bigyan tayo ng liwanag sa ating mga puso. Napakahalaga mga kapatid ng ating itinatanim sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Habang inaasikaso natin ang pisikal na kalagayan natin, huwag natin kakalimutan na dapat ay nagtatanim tayo sa Espiritu. Yung tungkol sa physical natin, dapat huwag tayo magtatanim ng laman, ng flesh, ng hilig ng laman sa buhay natin. Tanggalin natin yan. Dahil magbubunga yan sa atin, mga kapatid. Ano man ang ginagawa natin, merong bunga yan sa future. Kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. Yung mensahe mula rito, mga kapatid, ay isang paalala na ang ating mga aksyon, maging mabuti man o masama, ay may kalakip na resulta. Magtanim ng mga bagay na makadiyos. Yun ang kailangan natin upang umani tayo ng buhay na walang hanggan at kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Naway maging mapanuri tayo, mga kapatid, sa ating mga desisyon at kilos na ang ating puso at isipan ay patuloy na itutok natin sa mga bagay na espiritual. Maging mga daluyan tayo ng biyaya, pagmamahal at kabutihan upang ang ating ani ay maging patotoo sa kadakilaan ng ating Panginoon Jesucristo. Huwag natin kakalimutan, mga kapatid, na ang Diyos ay tapat at makatarungan. Mabait ang Diyos. Napakabait ang Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig.
Pero ang ating Diyos ay Diyos din ng mamumugnaw. Di ba? Yung kabagsigan at kabaitan ng Diyos, pareho nating dapat huwag kakalimutan yan. Kaya tayo mga kapatid, mamuhay na may pagkilala at pagsunod sa kanyang kalooban. Sapagkat sa bawat itatanim natin, meron darating na ani. Maging saksi tayo ng pag-ibig ng Diyos at kapangyarihan sa ating buhay. So, pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos. Nawa ang mensahe natin ngayon ay isabuhay natin, ibahagi natin ito sa iba. At maging inspirasyon ito mga kapatid. At liwanag sa buhay natin. So sa pangalan ng Panginoong Hesus, tayo magpatuloy sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Hanggang dyan mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon, tayo po'y manalangin.